Dahan-dahang dumilat si Athena. Sandali pa siyang napapikit nang masilaw sa liwanag na sumalubong sa mga mata. Nang unti-unti na makapag-adjust, dumilat ulit siya. Iginala niya ang tingin sa kinaroroonan. Base sa mga nakitang gamit at kulay ng kwarto, siguradong nasa ospital siya. Maya-maya, kumabog ang kanyang dibdib nang makita ang nakatalikod na mga magulang. Mabilis siyang pumikit. Ginawa niya ang lahat para itago ang emosyon at para hindi makahalata ng mga ito na nagkamali na siya. Pero hindi niya nagawang itago ang pag-iyak. Parang sasabog ang dibdib niya. Pero sinikap niyang manahimik, dala ng sobra-sobrang takot at galit sa puso. Takot sa daddy niya at galit sa ginawa nito sa kanya. Maya-maya, may naramdaman siya mga daliri na marahang pumunas sa mga luha niya. Kasabay niyon ay may mga kamay na humawak sa kamay niya. Sa kanyang palagay, may ilang oras din siyang nagkunwaring tulog. Nang masigurong tahimik na ang buong paligid, saka siya dumilat uli. Nabugaran ni Athena ang kanyang daddy na tulog at nakayukyok sa kama habang hawak ang kamay niya. Sa kabila naman niya, naroroon ang nakatulog na ring mama niya na may hawak pang rosaryo. Wala si Kyla. Napangiti siya na mapakla, kasabay ng pagtulo ng mga luha. Kung sa bagay, ano pa ba ang aasahan niya kung nag-decide ng makapaghiwalay ang asawa sa kanya? Hindi nga ba at permado na nito ang annulment papers nila? Alam niya na sobrang nasaktan si Kyla. Siguro nga ay napagod na ito at may dahilan ng asawa para mapagod. Lalo pat napakarami nitong hirap na pinagdaanan ng dahil sa kanya at sa daddy niya. Nagsikip ang dibdib niya sa naisip. Dahan-dahan siyang kumawala mula sa pagkakahawak ng mga magulang. Buong ingat siyang bumangon. Nakita niya ang isang bag sa gilid ng kwarto. Nang buksan iyon, naroon ang kanyang mga bisan. Mabilis siya nagpalit ng damit. Nakita rin niya ang wallet ng ama sa bedside table. Naguguluhang kinuha niya iyon at wala sa sarili na lumabas ng kwarto. Nang makalabas ng ospital, agad na pinara ni Athena ang nakitang taxi. Takot na takot siyang mahuli ng daddy niya. Takot na takot siyang ikulong uli nito sa kwarto. Gusto niyang lumayo, pero wala siyang eksaktong lugar na alam na puntahan. Hindi sapat ang mga nakita niyang pagbabago ng ama para mapanatag ang loob, dahil ilang ulit na itong naging malupit sa kanya. Ano ang kasiguruhan na hindi na iyon mauulit pa? Mariin niya nakagat ang ibabang labi. Gusto niyang puntahan ang kanyang mag-ama, pero nawawalan siya ng lakas ng loob na gawin iyon, lalo na tuwing may isip na kasalanan niya ang pagkamatay ni Sarah. Isinugal niya pati ang buhay ng anak ng gabing iyon. God, ang kanyang Sarah ay wala na. Impit siyang napahikbi. Mama, saan po tayo pupunta? Nanatili siya nakayuko at sa garalgal na boses at binanggit ang address ng lupain nila Kayla sa Tagaytay, kung saan nagsimula at nagwakas ang lahat sa kanya. Pero mama, kinuha ni Athena ang wallet ng daddy niya at naglabas ng ilang lilibuhin. Inabot niya iyon sa driver, gaya ng unang ginawa noong desperado rin na makatakas habang bitbit ang anak. Natahimik ang driver at agad na tinanggap ang pera. Nang malapit na sa natatandaang address nila ni Kyla, ang taxi ay pinahinto niya iyon. Pinahinto niya sa mismong lugar kung saan nabago ng husto ang buhay. Hindi pa man nakakababa ng taxi, sunod-sunod na pumatak uli ang mga luha niya. Napahawak siya sa dibdib, kasabay ng pagsigaw. Napaluhod siya
sa simentadong kalsada. Sarah, anak. Patawarin mo si Mami. Anak ko. Diyos ko, anak ko. Napatingala siya sa langit. Anak, hindi ko sinasadya. You know that I will never hurt you. Ilang libong beses ko pipiliin na ako ang papahamak kaysa ikaw. Pumiyok ang boss niya. I should have died with you that night. Dapat isinama mo na lang si Mami, anak. Hindi niya alam kung dapat ipagpasalamat na manumbalik na alaala dahil nanumbalik din ang lahat ng sakit sa puso niya para siyang pinatay ni hindi siya makahinga. Sarah, Mami is so sorry. Para naman nakikasama ang madilim na langit sa pagluluksa ni Athena. Nagpakawala iyon ng malakas na ulan at sumabay sa pahugulgol niya. Napatungo siya. Tuluyan na siyang naupo sa basang kalsada. Isinubsob niya ang ulo sa mga tuhod. Wala siyang pakailam ano man ang sumunod na mangyari sa kanya. Tutala, wala nang halaga ang buhay niya. Nawalan siya ng anak. Sinukuan na rin siya ni Kayla. Kung sa bagay, sino ang hindi susuko sa kanya? Kahit nga ang sarili ay gusto na rin niyang sukuan ngayon. May natitira pa siyang anak. Pwede siyang manilukhod sa kanyang mag-ama para tanggapin siya. Pero ano ang silbi niyon kung sa huli ay mahirapan din ang mga ito nang dahil sa daddy niya? Oo nga, at mayaman na si Kyle. Pero ano ang kasiguruhan magiging maayos ang lahat ng dahil doon? Kung sa nakalipas na mga araw, alam niya na nagkainitan ang daddy niya at ang ama ni Kyle sa hindi malamang dahilan. She did not want to take a chance anymore. Sumubok na siya noon. At ano ang napala niya? Nagdusa lang ang kanyang mag-ama. Sarah, anak. Kunin mo na si Mami. Nanginginig na sa lamig na bulong niya. Nagmamakaawa ako sa iyo. Kunin mo na si Mami, please. Maya-maya ay dahan-dahan nag-angat ng mukha si Athena nang maramdaman ng mga brasong yumakap sa kanya. Sumalubong sa kanya ang mukha ni Kayla. Bakit ka nandito? Halos pabulong na lang ang tanong niya. Nanginginig na mga labi. Sa pagkagulat ay binuhat siya ni Kayla at nagsimula na itong maglakad. Sinusundo ka. Nagbabaka sakali ako na pumunta ka dito. Umaasang dito kita makikita. Mababaliw ako kanina nang hindi kita makita sa ospital. Samantalang nawala lang ako saglit para magmakaawa sa Diyos na ibalik ka na sa amin. Pagbalik ko sa kwarto mo, wala ka na. Marahan itong ngumiti nang tingnan siya. Hindi ko alam kung anong eksaktong nangyari sa'yo. Pero kung nandito ka, malaki ang posibilidad na bumalik na ang mga alaala mo. Nag-usap kami ni Sandro kanina umaga. Sinabi niya na nakipaghiwalay ka na raw sa kanya. It was hard, but we managed to clear things out. Bumuntong hininga ito. At umaasa ako na sana maayos na rin natin ang sa atin. Walang buhay na napangiti si Athena. Kasabay niyon, nagpumilit siyang bumaba mula sa pagkakapasa ng asawa. Nakita niya ang pagdaan ng sakit sa mga mata nito. Pero naglihis na lang siya ng tingin. Maya-maya ay tumutok ang paningin niya sa isang nakatayong dalawang palapag na bahay na yari sa salamin ang mga haligi. Mariin niya nakagat ang ibabang labi. Iyon ang dream house niya. Pigilan man, nagunahan uli sa pagpatak ang mga luha niya. Wala na yatang katapusan pa ang magiging pagpatak ng mga iyon. Dahan-dahan siya humakbang
palapit sa gate ng bahay at hinaplos yun. Nasunod ang gusto niya. Ang kulay ng gate ay kakulay din mismo ng mga mata na kanyang mag-ama. Papaano? Papaano na uwi sa bangungot ang isang magandang panaginip na mayroon sila sa kanyang pamilya? Humarap si Athena kay Kyle. Nahuli niya nakatitig din ang asawa na puno ng pangungulila ang mga mata. Bumuka ang bibig niya para magsalita nang masilaw sa liwanag na nagmumula sa headlights ng isang kararating lang na sasakyan na pumarada sa harap nila. Paglingon, nakita niya na mabilis na bumaba ang mama niya kasama ang kanyang daddy. Nanlaki bigla ang mga mata niya at dinagsa ng takot ang buong sistema. Naalarma siyang napasigawa para siyang mawala sa sarili nang manumbalik sa isip kung papaano siya hinabol ng ama kasama ang mga tauhan noon. No! No, Daddy, no! Huwag kayong lalapit, please! Tama na po! Tama na! Nagmamakaawa siyang napaluhod kasabay ng pagulgol. Tama na po, parang awa niyo na. Hindi ko na kaya. Napailing siya. Hindi ko na kaya. Nabigla si Athena nang sa halip na sigaw, masasakit na salita o sampala. Lumuhod din ang kanyang daddy sa harap niya. Marahan nitong ikinulong ang mukha niya sa mga kamay, kasabay ng pag-iyak. Anak, alam mo ba kung gaano kasakit ang makita ang kaisa-isa niyang anak na nagkakaganyan? Ang kanyang anak na nagmamakaawa na. Nalayuan ko siya. Alam ko na dapat lumayo na ako sa iyo. At lalayo ako, anak, maniwala ka. Pero ayokong gawin iyon nang hindi mo lang nakakahingi ng tawad sa iyo. I only wanted for you to have the best of everything. Mali ang parang ginamit ko. Alam ko na iyon ngayon. Mali rin ang excuse ko. Pero yun lang mabibigay ko. Kahit pa noong magnamakaawa ka at mabanggit sa akin tungkol sa pagmamahal, nagbingi-bingihan ako. Kasi nung panahon na iyon, hindi gaanong pamilyar sa akin ang salitang iyon. As the only child I had, I knew I love you but that's just it. Kaya nang bumalik ka, pinagpilitan ko kung ano ay nakakala kong tama. Gumaralgas ang boss nito. Dahil bago pa nagkaroon ng ATC, nahirapan kami ng gusto noon ng lolo mo. Kami yung pinakamahirap sa mahirap. Ilang beses sa buhay namin, maranasan namin ang matulog ng walang laman ng sikmura. Napamaang si Athena. Hindi niya alam ang bagay na iyon. Namatay ang lola mo at ang kapatid ko sa sakit dahil wala kaming papagamot sa kanila. Kaya nangako kami ng lolo mo sa mga sarili namin na hindi na mauulit pa nangyaring iyon. Wala nang mawawalang kaanak namin. Nagsikap kami at nakilala ng lolo mo ang mga Reyes. And that was the start of it. Umangat kami. Hindi kami tumigil hanggat hindi nararating ang tuktok na baon ng sakit na dulot na namatayan dahil sa kahirapan. When your lolo set me up with your mother, I agreed. Your mother came from a very rich family. So why not, right? Naisip ko agad na dahil sa pinagsamang yaman namin, sigurado nang walang magugutom na magiging anak ko. Walang mamamatay. Dahil mayaman na kami. Makakaya na namin silang maipagamot. Sakaling magkasakit man sila.
It was a foolish thought, I know. But that time, that thought was the only one that kept me going. Nagipit balikat ito na may mapait na ngiti sa mga labi. Kaya natakot ako para sa iyo nang mahalin mo si Kyle. Kinuwento sa akin ni Nanette ang tungkol sa kanya. Wala raw siyang mamanahin. Patawarin mo si Daddy, anak. Kung mukha man akong pera. At iyon agad ang pinagpaalala ko. I worried that we had lost connection with the Reyes. Kapag hindi mo pinakasalan si Sandro. Defense mechanism ko na lang na pagsasabi sa kanila na mabubuwag ang ATC kung hindi mo tuloy ang kasalang parang patakpan ang pagkaalarma ko. Naalarma ako kahit hindi naman dapat. Nagkapobe na yata ako dahil sa kahirapan. Natawa si Danilo. Natatakot ang bumagsak tayo. Natatakot ako hindi para sa sarili ko dahil pinagdaanan ko na yun. Kundi para sa inyo ng mami mo. Nang panahong iyon, nalugi ang mga negosyo ng pamilya ng mami mo. May ilan din akong binuksang negosyo na hindi nag-click. Hindi ko nila ipanalang para sa inyo. Iyon ang dahilan kaya dumoble ang takot ko. And that time, ang ATC na lang ang nasasave sa atin. I thought it was a major risk choosing Kyle. Knowing that all our transaction with the Reyes depended upon the sole heir who I thought was Sandro. Nang panahon ding iyon, nawala na ako ng tiwala sa sarili ko dahil sa mga nagsara kong negosyo. Kaya paano kung nawala na ang Reyes, di ba? Paano na kayo ng mami mo? That was silly. Nalimutan ko na ang mga simpleng babae lang pala kayo na hindi naman pera ang hanap. Nalimutan ko na kaya mo palang tumayo mag-isa dahil may negosyo ka naman, Athena. Nalimutan ko na magtiwala sa inyo ng mami mo. Nalimutan ko rin na matalino at mahusay pala ang anak ko. Daddy, inabot ni Athena ang mga kamay nito. It was only when the accident happened that I started to realize about that poor little word that you've been trying so hard to tell me all this time. Nang mawala ang apo ko, sa maniwala ka man o hindi, ay nasaktan din ako, anak. At hanggang ngayon ay daladala ko iyon sa puso ko. Nang makomatos ka, na makapaghiwalay sa akin ng mami mo, nang maranasan ko mawala ng hindi ang pera sa pagkakataong ito, kundi ang pamilya, natuklasan ko ang ibig sabihin ng pagmamahal. I just didn't know how to show it afterwards. Masyado na ako nasanay sa pagiging bato. Kaya nang kumatok ang pag-ibig, hindi ko alam ang gagawin ko. I'm sorry, anak. Niyakap siya ng daddy niya. Naipikit niya ang nababaga ng mga mata sa yakap na iyon na ngayon lang naranasan. Maya-maya ay humiwalay ito at itinayo siya bago malungkot nang umiti. I was trying to fight for your mother, but I guess, katulad mo, she grew tired of me. Kaya mula ngayon, hindi na tayo magkikita pa. Lalayo ako gaya na sinabi ko. Dahil ayoko na masaktan kayo. Lalo na tuwing makikita ako. Ayoko nang maabutan kang luluhod ulit at magmamakaawa ng ganito. Para lang lumayo ako sa'yo. Kasi anak, masakit. Masakit na masakit dito. Itinuro ng daddy niya ang kaliwang dibdib. Hinalikan siya nito sa noo. Live your life the way you want to. At sana isang araw, mahanap mo sa puso mo ang kapatawaran para kay daddy. Sumunod na hinarap ng daddy niya ang kanyang mami na noon lang namalayan ni Athena na
nakalapit na pala sa kanila. Walang dudang narinig din nito ang mga ipinagtapat ng asawa. Patawarin mo ako kung ngayon ko lang nasabi ang lahat ng ito, Susan. What can I say? I am very proud, man. I don't go around exposing my weaknesses. Patawarin mo rin ako kung sa tagal ng pagsasama natin. Ngayon ko lang na-realize na mahal pala kita. Kayo na anak natin. And it's because of that love that I'm setting you both free from me. Napahikbi ang mami niya. Gaya niya. Hinalikan din ito ng daddy niya sa noo bago tumalikod at humakbang papunta sa sakyan. Pasakay na sana kanyang daddy nang humabol ang mami niya at niyakap ito. I still love you, Danilo. Sa gitna ng ulan ay sigaw ng mami niya. Let's try one more time, shall we? Napahugulgul bigla ang daddy niya. Sunod-sunod itong napatango. I love you. I love you so, Susan. Lumipas ang ilang sandali. Mabuti pa matanda. Nagawa pa rin makahanap ng happy ending. Tayo kaya, Tina? Mahanap din kaya natin iyon para sa ating dalawa. Ang mga salitang iyon ni Kyla ang agad na sumalubong sa kanya pagkalabas ng CR sa loob mismo ng master bedroom ng itinayo nilang bahay. Nakapagpalit na siya ng damit pati na ang asawa. Kasalukuyan na ito nakaupo sa malaking kama habang nakatitig sa kanya. Hindi niya lubos akalain na may maaabot ng kompleto mga gamit sa master bedroom. Naroroon din ang kanyang sketchpad, lapis, pangkulay at iba pa. Sa gitna ng kwarto, naroroon ang painting na siya mismo ang subject. Nasisiguro niya na bago lang ang painting dahil ngayon lang iyon nakita. Sa sala naman na pumasok kanina, bumungad sa kanya ang family portrait nila. Pati na ang ibang mga larawan na ikinatuwa ng mga magulang niya. Dahil doon na rin pinutuloy ni Kyle ang mga ito, lalo pat 10 oras ng gabi. Sa ngayon, magkasama ng nagpapahinga kanyang mami at daddy sa guest room. I saw the annulment papers. Naalala mo po ba nang tanungin kita kung mahal mo si Sandro? Nang sabihin mong oo, ang sabi ko, palalayain ko na ang prinsesa ko. Gaano man iyong kahirap, gaano man yung kasakit. Sa halip ay sagot ni Kyla. Dahil ano pang saysay ng pakipaglaban ko para sa'yo kung may mahal ka ng iba? I would have fought for you until my last breath. I had feel that there's still hope somewhere between us, Athena. Pero wala na akong maramdamang pag-asa noon. Especially when I caught you kissing Sandro a few days ago. At gumuho ang mundo ko noon. Ulit. Mariing napapikit si Athena nang mabasa ang sakit na malino na nakarestro sa mga mata ng asawa na siya mismo ay may kagawan. Ngayon, malino na rin sa kanyang lahat. Hindi ito na unang bumitawa. I'm so sorry, Kyle. Hindi na yun mahalaga ngayon, Athena. Bumukas bigla ang insecurity sa boss nito. Athena, mahal mo ba ako? Bakit hindi ka nagpakilala ng mas maaga sa akin, Kyla? Puno ng paghihirap na tanong niya na dumilat. You could have saved us both from more pain. You could have saved me from confusion, from guilt, and uncertainties. Sana noon pa natin naayos to. Sana hindi ako nagigilty tuwing kasama ko si Sandro at puro ikaw lang naiisip ko. Sana hindi ako nalilito dahil tuwing nakikita kita bumibil sa tibok ng puso ko. Hindi gaya na nararamdaman ko kapag kasama ko si Sandro. Napatayo si Kyla. Bumukas ang pag-asa sa itsura nito. I'm sorry.
I just didn't know how to tell you without breaking you with the truth. Isa pa, iyon ang ipinayo ng doktor sa amin. Dahil maselan pa kalagayan mo. But you telling me this, God? Athena, does this mean that ang puso ay may sariling talino, Kyle? Hindi mo yun maloloko. Putol niya, sasabihin nito. Kyle, hindi mo yun maugulangan. Kaya nga puso, di ba? Kasi mabilis makaramdam. That's why you should never underestimate the heart capacity to remember the things that the mind had forgotten, mahal. Masuyo siyang umiti. The first time I saw you again back at the hospital, I knew that something was wrong. Lalo na dito. Itinuro niya kaliwang dibdib. Dahil siya ang mas nakakaramdam na may mali, na may foul play. Kininditan niya ang nabiglang asawa. I miss you, mahal. I miss you so much. And I love you so much. May amnesia man o wala, ikaw lang. Ikaw lang palagi. Inilang hakbang lang ni Kyla ang dinsas siya sa pagitan nila. Saka siya mahigpit na niyakap. Maya-maya, puno ng pananabik na siniil nito ang halik ang mga labi niya. Nag-iinit na naman ang mga matang tinugon ni Athena ang mga halik ng asawa, ng buong puso, ng buong kaluluwa. Maya-maya, pumikit siya at ipinaikot ang mga braso sa batok nito. Hinayaan niyang gaya ng dati, ibalik siya sa magandang panaginip ng halik na iyon. Nang maghiwalay sila, ikinulong niya ang mukha nito sa mga kamay. I'm so sorry for what you had to go through alone. Patawarin mo ako kung wala akong sa tabi mo nang ilibing ng anak natin. Naglandas ang mga luha niya sa naisip. Patawarin mo ako kung hindi kita agad naalala. Patawarin mo ako kung iba ang kasama ko sa mga oras na kailangan mo ako. Sa mga oras dapat nasa tabi mo ako. Patawarin mo ako kung kinailangan mo suluhin ang pagpalaki kay Isaiah. Patawarin mo ako sa nangyari sa anak natin, Kyla. Patawarin mo ako sa lahat ng mga naging pagkukulang ko. Pinutol nito ang susunod niyang sasabihin. Shh! Babangon tayo, mahal. Puno ng pag-asang bulong ng asawa. Alam mo namang duo tayo, di ba? Things are always possible when we are together. Basta magkasama tayo, makakabangon tayo. Malalampasan din natin to. Magiliw na idinikit nito ang noo sa kanyang noo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ni Isaiah. And thank you for coming back to me. Ngumuti uli siya. I will always come back to you, Kyla. Nang huli silang magkita at magpaalam si Kyle sa kanya, tinangay nito ang lahat ng liwanag sa paligid niya. Pero sa pagbabalik ng asawa, sa pagbabalik nila sa isa't isa, natatanaw na niya ang baghari. Sumisilip iyon sa kanila. Ngumingiti, kumakaway. Nagpapahiwatig na natapos na ang unos. At palagi na ang mas maganda at payapa ang araw. Lumipas ang mahabang araw. Gumuhit ang napakagandang ngiti sa mga labi ni Kyle habang pinagmamasdan si Athena na naglalakad palapit sa altar. Palapit sa kanya. Hindi siya pumayag na hindi maibigay sa asawa ang kasal na alam niyang pinapangarap nito. Bukod pa roon, gusto rin niyang iparating sa lahat na kanya na si Athena kung papaanong pag-aari na siya nito. Kaya ito, eksaktong 3 buwan matapos itong bumalik sa piling niya, ay ikakasal uli sila. At sa pagkakataong iyon, hindi lang piling mga tao ang makakasaksi sa pagmamahalan nila dahil may basbasa sila mula sa kanilang mga pamilya. Wala nang ahadlang, hindi na nila kailangang magpakalayo-layo. Hindi na nila kailangan mag-alala para sa darating na bukas. Hindi na nila kailangan magtago. Dahil sa wakas,
Tanggap na silang lahat. Maliban na nga lang kay Nanit na ilang araw bago ang kasal ay nabalitaan niyang ng ibang bansa. Pero umaasa siya na isang araw mahanap din nito ang uri ng kapayapaan na natagpuan na niya. Matagal na sila nakapagsimula ng panibagong buhay ni Athena. Pero naiiba ang araw na iyon. Naiibang simula iyon. Noon sa isla, bumuo sila ng pangarap. At sa araw na iyon ay ang katuparan ng mga pangarap na iyon. Wala ng hari na mag-aalala na bumaba sa pedestal ng anak. Dahil sisiguruhin niya na mananatili sa kanyang prinsesa ang korona nito. Gagawin niya ang lahat para siguruhin mananatili si Athena, ang kanilang anak, at na magiging anak pa sa buhay na nararapat sa mga ito. Binawi na ni Kyle ang naisip noon. Hindi ang totoo ang sumpa sa San Diego compound. Dahil mananatiling walang epekto ang anumang sumpa pagdating sa tunay na pag-ibig. At ilang araw matapos na magkabalikan sila, hiningi nila sa nabiglang landlady ang address ng sementeryo kung saan nakalibing si Pepe. Malaki rin kasi ang naging kontribusyon ng lupain ni Pepe sa kwento nila ni Athena, kaya gusto nila itong mabisita. At nang sa wakas ay magawa iyon, sa permiso ni Miss Elvira, nagsama sila ng pari at pinabasbasa ng puntod ni Pepe kasabay ng pag-alay ng munting dasal para sa lalaki. Humingi na rin sila ng tawad dahil sa paulit-ulit na napagbanggit sa pangalan nito ng mga tao tungkol sa kumakalat na sumpa. Loving a woman can really bring out the waterworks in man's eyes. And I hate it. Sabi ng best man niyang si Sandro. Nakakawala ng dignidad. Here, inabutan si nito ng panyo. Kapag pinaiyakan ni Athena, isubo mo sa akin . Amused na binalingan ni Kyle ang lalaki. Bakit? Anong gagawin mo? Makikiusap na huwag ka nang paiyakin na. Natawa ito. On second thought, huwag ka na lang palang magsumbong. Alam mo namang para tayong ilag kay Athena . Nagkatawanan sila ni Sandro. Ni minsan, hindi niya inakala na magiging posible ang ganong usapan sa pagitan nila. Their love for Athena made it possible. Bigla naglaro sa isip niya ang napag-usapan nila ng kapatid noong magkita sa ospital matapos na dalhin si Athena roon. I hated you every single day of my life since you came. Dahil laging napakadali para sa iyo na makuha ang atensyon ni Dad. Napakadali mo makuha ang ngiti niya. Habang ako, kailangan ko palaging pagsikapan iyon. Nag-iisa akong anak. I would have welcomed you as my brother had I not seen the way he looked at you. Dahil hindi siya ganun sa akin. Nang ma-accident siya, lalo ako nagalit sa iyo. Imagine, naka-accident siya kakahabol sa iyo. Samantalong ako, siguradong hindi niya gagawin yun sa akin. I worked my ass off for the past years. Ginawa kong weekdays ang weekends. Nagtrabaho ako ng gusto. Nagsumikap ako. Para sa pagising ni Dad, makita niya na hindi ko pinabayaan ang kumpanya. Kinalimutan ko ang personal kong buhay at piniglongkaran ko ang kumpanya. Dahil lang umasa ako na mabibigyan din niya ako ng ngiti na ibinigay niya sa'yo. Kahit hindi ako sigurado kung magigising pa siya. Malungkot na paliwanag ni Sandro nang maupo na sa tabi niya sa chapel ng ospital. You see, sabik ako sa approval ni Dad. I have strived to be the best. Yung mga nakaraang graduation ko, lagi siyang busy sa negosyo at hindi nakakapunta. Laging si Mama ang nagsasabit sa akin ng medalya noon. Pero hindi ako sumuko hanggang mag-college ako. Pinilit kong abutin na pinakamataas na karangalan pwedeng maabot ng isang nag-aaral.
Still, Dad never came. Pero sa'yo, pumunta siya. At nakita ko kung gaano siya ka-proud sa'yo. Napahugot ito ng malalim na hininga at tumingin sa kanya. At naghalit na naman ako na selos ang pinag-ugatan. Ngayon, alam ko na kung bakit ganun si Dada. Siguro, subconsciously, naramdaman niyang hindi niya ako anak. Natawa ang lalaki, pero walang buhay iyon sa kanyang pandinig. Maya-maya ay tiningnan siya nito. Alam mo ba na noon ko pa alam na mahal mo si Athena? Napumaang si Kyla. I think everybody knows except Athena. Bahagyang ngumiti si Sandro. Automatic kasi ang pangiti mo tuwing nakikita mo siya eh. And I was cruel. Naisip ko at least I have something you don't have. In a way, I seek for revenge. I was really busy with the business, so I thought, bakit hindi ko gawing 2-in-1 in lahat? Makapagtrabaho ako at makakaganda rin ako sa iyo tuwing pupuntahan mo sa Athena. At ako nga hanapin niya sa iyo. But as you know, karma struck. Nagkipit balikat ito. Totoong mahal ko siya, Kyla. Mahal na mahal. Narealize ko yun lalo na't nang nawala siya. At nang magkaroon ng amnesia sa Athena, nakahanda ako maging pinakamasamang tao para sa kanya. I was willing to continue being with her, even if it was wrong. That was how much I wanted to be with her. Pero sa huli, ikaw na naman ang pinili niya. Tumayo na ang lalaki. Hindi ko na sasabihin sa iyo na ingatan mo siya. I know you will. Just make sure to marry her again. Give her the proper wedding she deserves. And make sure to invite me, ha? Ngumiti uli ito. At darating ako. Bilang huling regalo ko para sa nag-iisang babae na pareho nating mahal. I'm sorry for everything, brother. Sa nakalipas na 2 taon, napakaraming natutunan ni Kyla. Maraming uri ng pag-ibig kaya marami iyong nakahandang ituro para sa matatapang na nagmamahal. Nangunguna na roon ang pag-ibig sa Diyos, ang pagtitiwala sa Kanya na anuman ang mangyari, lahat ay naaayon sa plano niya. Pangalawa ay ang pag-ibig ng mga magulang. May mga pagkakataon na napakahirap maunawaan niyo yun. May pagkakataon bilang anak, pakaramdam mo ay nasasakal ka na. Pero sa oras na malaman mo ang dahilan sa likod ng pagrerenda nila sa'yo, may intindihan mo na may punto pala sila. Hindi lang pala sila basta nagrerenda na walang dahilan. Lagi silang may dahilan. Hindi madali ang pinagdaanan nila ni Athena sa kani-kanilang mga magulang. Pero sinisikap na nilang ayusin ang lahat ngayon, lalo na sa ama ng asawa. Pangatlo ay ang pag-ibig ng mga kaibigan. Gumanti ng ngiti si Kyla sa pare-parehong naka-thumbs up na sina Lilian, Saina, Luis, Domingo at Mark na mga tumutulong sa kanila ni Athena noon. Natatangi ang pag-ibig ng isang tunay na kaibigan. Maasahan iyon sa lahat ng pagkakataon. Wala iyong pinipiling oras para dumamay at palagi nakahanda ang mga kamay na umalalay. Pang-apat ay ang pag-ibig para sa anak. Walang malaki, maliit o katamtamang pag-ibig para sa anak. Laging umaapaw iyon. Sumunod na tinignan ni Kyla ang anak na si Isaiah na palakad-lakad sa loob ng simbahan habang sinusundan ng dada niyang si Anastasio. Hindi niya mapigilang matawa sa maglolo, pati na rin ang mga bisita. Hindi man nila kasama si Sarah,
Lagi nilang babaunin ni Athena ang mga alaala at ngiti at hagikik nito sa kanilang mga puso. Patuloy na mabubuhay ang anak sa mga kwento nila ng asawa tungkol dito. Panlima ay ang pag-ibig para sa sarili. Mahalaga pala iyon. Hindi ka pwede magmahal kung hindi ka buo. Hindi pwedeng 1/4 o 1/2 lang ang ibigay mo sa sarili. At sa kabila ng nakaraan mo, mahalaga na malaman mong karapat-dapat ka pa ring mahalin at karapat-dapat mong bigyan ng 100% ng pagmamahal ang sarili mo. Panghuli ay ang pag-ibig para sa isang natatanging tao. Gaya ng pag-ibig na mayroon siya para kay Athena. Kung hindi siya minahal ang asawa, hindi rin niya siguro matutunang mahalin ang sarili. Komplikado ang mundo, magulo, mapanganib, mapaglaro. Kaya mahalaga na may makakasama. Mahalaga na may minamahal ka na magpaparealize sa'yo na ano naman ngayon kung magulo, mapanganib, o mapaglaro ang mundo. I love you. Bulong ni Athena nang tuluyang makalapit sa kanya. I love you too, Athena. I love you so much. Marahang pinisil ni Kyle ang kamay ng asawa. Kasing liwanag ng ngiti nito ang umaga. Pinagmasdan niya ito sa kabila ng mga narinig na pagtikhim sa paligid. Napakaganda ni Athena at kahit kailan, hindi na yata siya masasanay pa sa bagay na iyon. I see you and I see my everything all at once. Tanging nasabi niya. Maya-maya ay napatingin siya sa altara. Ang lahat ng mga nangyari sa kanila ay isang patunay na mayroong Diyos. And He was good all the time. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa Ace TV. At sana muli niyo pong suportahan ang mga kwentong aming ibabahagi sa inyo. Muli, maraming salamat po at hanggang dito na lamang ang kwentong ito. Hanggang sa muli, kaibigan.